na makinig. Hindi pa po to Word of God, ha? Hindi pa po tayo papunta. Word of God, but hindi pa po tayo papunta sa pinaka-highlight. This is pahapyaw na ihahatid po sa atin ng ating tatay, Pastor Oscar. So, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pastor Oscar. Oscar, okay. Hindi tayo makaalis-alis dito sa Doctrine of Salvation, ha? Okay, nung nakaraan, nag-recite ang mga ibang mga kapatid natin. Tatlong kapatid po natin nag-recite last Friday tungkol sa mga memory verses about salvation. Walang iba. Ito ay si Kuya Marlon. Meron siyang 7 verses na memorize at na-recite niya. Si Kuya Jok. Si kay Kuya Jok, 12 verses. Ba, lakas nito, ha. Si Kuya Jairi. Kuya Jairi, 7 verses. Pagbigyan naman natin ang ibang mga kapatid na makapag-recite. Sino mag-volunteer? Kahit isa, dalawa lang na verse na tungkol sa salvation. Mga kapatid, pinost ko sa ating chat group, TCFIM Jeddah, ang mga verses. Nandoon po yon. So, doon kayo mag-base sa i-memorize ninyo. Okay? Sino mag-volunteer? Kahit dalawa lang. Ilista ko yung ilista ko yung na-memorize ninyo. Si Kuya Saldi, lahat memorize na niya eh. Kalimutan sa sige, sampulan mo Kuya Saldi lahat. Si Jipoy at kasi Pastor, ayan, Pastor, ayan. Ayan, Pastor, sigurado yan. Ito. Memorize salvation. Ilista ko dito ngayon. Romans 1:16, sapagkat hindi ko pinahiyang Banghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay liligtas ng bawat sumasampalataya, una ay Hudyo, ganoon din ang Grego. 1-0. Pangalawang point, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Point 3, Romans 1, Romans 3:10. Okay. Ang lahat ay sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 6:23, ang kasalanan ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo mga naligtas at hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Romans 5:8, sapagkat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nung tayo nakasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. John 14:6, sapagkat ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Acts 4:12, Acts 4:12, sapagkat may isang Acts 4:12, walang ibang pangalan ang binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Amen? 1 Timothy 2, Acts 4:12, tapos Sa kanya.
1 Timothy 2:5. 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Romans 1:18. Kung ang sumasampalataya sa anak ay hindi hatulan, ang hindi sumasampalataya sa anak ay hinahatulan na. Okay? Romans 3:36. John 3:36. John 3:36. Yung isa, John 3:18. Yung ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, at ang sumasampalataya ay hindi hatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. John 3:18. John 3:36. Ang John 3:36 po, sabi doon, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang tumatalima sa anak ay hindi makakasumpong ng buhay, kundi uot ng Diyos ang sumasa kanya. Romans 10:9-10. Kung ipahayag mo sa iyong bibig na si Kristo ang Diyos at sumasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na muli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat ang tao ay nananampalataya mula sa puso sa ikatutuwid at ginagawa ng bibig at ipinahayag ng bibig ang ikaliligtas. Amen. Yun lang po. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating buting pastor, Tita Amo, ating buting pastor. Na-perfect niya. Ilan lahat yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 tayo. 13. Sino pa? Kung yung pastor nga natin, nag-memorize eh. O kahit isa lang, dalawa, si Babes, marami itong na-memorize eh. Maraming alam. Marami talaga ako alam. Kahit dalawa lang, Babes. Tutumba lang ako eh. Sige na. Labo tayo. Si Magdal tayo. Sino? Si, ano? Hindi, pambato. Jipoy! Si Kuya Ninyo. Wala ka pa palang record dito eh. Abangot. Nagkaya si Kuya ninyo. Praise God. Release record yan. Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan din alam ko eh. John 3:16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Whoever believe in Him shall not be perished, should have everlasting life. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the grace of God, is eternal life. Hindi pa nakabisado yun. Sige, okay lang yan. At least may tatlo. Okay, sino pa? Huwag mahiya. Kahit isa, dalawa. Parang bidding ko ah. Parang special yata, tatayo na. Jepoy daw tayo. Si Koy. Konti lang. Okay lang. Sige Kuya Boy. Dagdagan natin yan. 14 lang daw tayo. Sige boy, 14 lang. Praise God. Ako masisimulan. Romans 1:16. Romans 1:16. Sapagkat hindi kayo kinaiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at ganoon din sa Griego. Next, Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at di nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. John 3:16. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans 6:23. Romans 6:23. Sapagkat
Ang kabayaran. Okay, praise God. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Diyos. Praise God. Ephesians 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo ngayon nangaligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, ito'y hindi dahil sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, upang ang sino man ay hindi magmapuri. Praise God. Romans 5:8. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ganda lang tayo. John 14:4-6. Alam mo yun eh. Jesus man. Ayun, si Mark. Ay, alam yan. Mark, sige na, ilang verse yung kay Mark. Halika. Marami yan. Ano lang muna tayo? Ha? Yung mga Romans lang muna. Sige, Mark. Nakabanda ba yan? Batay yan nila. Ubusin niya, karan mo kami na yun. Pero mapapalang araw. Ay, mapapala. Romans Hello, 1:16. sound check. Sound. Yung kinakabahan. Yung mga Romans muna tayo. Romans 1:16. Romans 3:10. As it is written, there is no one righteous, not even one. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. 5:8. Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Romans, ano ba yung isa? 10:9. Ah? Romans 6:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 1:6. Romans Next 1:6. 3:23, wala ka pa. 3:23. For the wages. For the wages of sin is death, but the gift of God is For all eternal have life. sinned. Hindi, nasabi ko na kanina yan. Sabi na dahil ko na yan tayo kanina. 3:20. Una-una yung 3:20. Ano ba sunod? Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and this is not from you. It is the gift of God. It is not from works, so no one may boast. Hindi na counted. John Romans lang. 14:6. John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 3:16. John 3:16. God. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. 1 Timothy. First Timothy, next time na yan. Ano? Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Amen. O, tayo next time yung iba. Tapos na. Nakailan na sobra? Okay. Nakailan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wait lang muna tayo. Palakpakan natin yung lahat ng mga kapatid na nag-recite, no? Ano naman din siya? Okay, si Kuya Ninyo, si Pastor Eli, si Gipo, si Mark, apat po sila ngayon. Mga kapatid, alam nyo, pakinabang ito sa atin na nakapag-memorize tayo. Hindi lang ito ngayon. Para sa inyo ito, para equip kayo. Para kayong binigyan ng baril, pupunta kayo sa laban, mayroon kayong baril, no? Si Jesus Christ, bakit niya napagtagumpayan si Satanas doon sa Matthew chapter 4, na kung saan tinempt ni Satanas si Jesus Christ. It is because of the word of God na mayroon si Jesus Christ. Di ba, sagot niya palagi ni Jesus, it is written. No, it is also written. Sabi ni Satanas, if you are the Son of God, you can turn this stone into bread. Kasi alam niyang may sakit eh. Anong sagot ni Jesus? Word of God din yung pambato niya. No? Ginamit niya. Sabi niya, it is written, man does not live in bread alone, but in every word that cometh from the mouth. Amen. Diba? Yun ang ginamit. So ito yung minimemorize natin ito, no? Sa habang minimemorize po natin ang mga salvation verses, lalo natin mauunawaan, no? Ang tungkol sa kaligtasan.
At ito ay magamit natin para ibahagi, isi-share sa mga loved ones po natin, sa mga kaibigan po natin, sa mga kaluluwang nakita po natin na wala pang relasyon kay Kristo. Amen? So, yun ang isang hadlang kasi kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi makapagbahagi sa hindi mananampalataya ng pag-ibig ng Diyos is because he is not equipped. Hindi niya alam ang kaparaanan. So the first tip na pinapagawa ko sa inyo is to memorize first the salvation verses, mga kapatid. No, mayroong kabuluhan po itong ginagawa ninyong pag-memorize. Amen? Kami nga noon, nung nag-aaral kami ng EE, 6 na pages eh. Hindi lang memory verses yung minimemorize namin. Pati yung balangkas, no? Yung outline, alaman ng outline na yon. Word for word, kapay kama. Talagang nagme-memorize kami sa mentor namin. No? Chine-check niya, kulang ka pa ng ganitong word. Ganun ang natututunan namin noon. So dito, ang aking ituturo sa inyo na para hindi kayo mahirapan to share, itong four spiritual laws. Ang four spiritual laws, merong maliit na papel na yellow kami noon na binibigay. Ngayon, kung wala kayo noon, ito isi-share ko sa inyo. Itong gagawin ko sa PDF na lang, no? Gagawin ko sa PDF at ito pwede ninyong gamitin ito, no? So para maging guide ninyo, pag nag-share kayo, ito yung babasahin nyo. Pero dapat alam ninyo ang thoughts, no? Bago kayo mag-share, dapat alam ninyo. Okay? So ano lang to? Kasi naghahabol ako. Sana yung pa natin na. Hindi ko na ma-discuss ngayon kasi ma-overtime ako. Ngayon, ito po yung four spiritual laws. Dati, di ba, evangelism explosion yung pinakita ko. Ito yung outline niya, no? 4 na tuntuning spiritual. No, kung paano may batas na physical na sinusunod ang daigdig, gayon din naman may mga tuntuning spiritual na may kinalaman sa inyong kaugnayan sa Diyos, no? So ito yung outline niya. Ito yung 4 na tuntunin na spiritual. Ito yung outline niya. Outline for 4 spiritual laws. Law number 1. Law number 1, ito yon. Unang tuntunin. Iniibig ka ng Diyos at siya ay may magandang plano sa iyong buhay. Yan ang unang outline. Yung laman yan sa susunod. Pangalawang law, o pangalawang tuntunin, ang sabi dito, ang tao ay makasalanan, okay, at nahiwalay siya sa Diyos. Nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. No? Kaya't hindi niya maaaring malaman at maranasan ang pag-ibig ng Diyos at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ito yung pangalawang law. Okay. Pangatlo, wala na, i-move mo nga. Okay, pangatlong tuntunin or third law, sabi doon, si Jesu Kristo ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. He is the solution. Jesus Christ is the solution. No? Sa pamagitan niyan, malalaman mo ang pag-ibig at plano ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Yan ang pangatlo. Pangapat na move mo na lang para wala ng battery. Okay, ang pangapat na tuntunin, ito. Kailangan nating tanggapin si Jesucristo na ating tagapagligtas at Panginoon. Saka lamang nating malaman at maranasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa ating buhay. Yan ang 4 na tuntuning spiritual or 4 spiritual laws. Sige na, isunod mo. Ito yung una. Ito yung unang tuntunin. Okay? Anyway mga kapatid, don't worry. Kahit hindi nyo ng camera, kahit hindi, kasi isisend ko to sa group chat natin. Kaya yung mga kapatid na hindi pa member
group chat, i-approach ninyo si Babes, no? Para ma-i-add kayo doon. Para makita ninyo ito, no? Mamaya i-share ko ito, no? Ito kasi next Friday namin ni Jairi aming farewell, no? Thanksgiving party. So wala na tayong pag-aaral next Friday. Pero ipagpatuloy ko pa rin ang pagtuturo sa inyo through Zoom. No? Sa sunod na Friday through Zoom, makikita pa rin ninyo yung mukha ko na nagtuturo sa inyo. Okay? So ito yung unang law, no? Isa-isahin natin yan sa susunod na pagtuturo ko. Okay, number 2 na, sige na. Kita mo. Ito yung kanina, no? Ang tao ay makasalanan, yan po ang laman niyan. Okay, number 3, sige na, next, kasi wala na tayong oras. Number 3, or third law, si Iso Kristong tanging lunas, sa kasalanan ng tao, makita niya ay malaman mo ang pag-ibig at plano ng Diyos. So, ito po mga kapatid, pwede ninyo basahin ito sa harap ng inyong kinakausap. Pero yung mga memory verse, katulad yan, dapat huwag ninyo basahin, mas maganda na nire-recite ninyo sa harap ng kinakausap ninyo ang memory, ang verse, no? Katulad nitong Romans chapter 5 verse 8, dapat ipinagtabilin ng Diyos, no? Yan, yun. Kasama po yan doon sa pinapa-memory verse ko sa inyo. Okay, next, number 4 na. Number 4, ito yung, sige na, isa pa. Ito number 4, na kailangan po natin tanggapin si Iso Kristo na tagapagligtas at Panginoon natin. At saka lamang natin malaman at maranasan ang pag-ibig ng Diyos at plano sa buhay natin. Okay, yan lang po ang yung outline. Sa susunod, i-discuss po natin ang bawat nilalaman niyan. At kung paano nyo i-presenta. No? Kasi presentation of the gospel to the lost ang gagawin natin. Kailangan mas maganda matutunan po ninyo yan. Amen? So, dahil 10 minutes lang actually allocated for, actually this is not Bible exhortation, this is a Bible study. No? Okay, so hanggang dito na lang po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig.